na hindi naman kapuna-puna at hindi naman maling-mali, pinipilit ninyong i-twist. Balik na rin, pinipilit ninyong imali. Ito yung pinakamahirap sa atin. Tayo mga Oo, tama to. Ito, gusto ko to sinabi ni Boss Richard. Sabi niya rito, madaming Kalingap partner, charity vlogger, walang views, pero tuloy ang charity nila, di ba? Exactly, di ba? Yan ang punto natin. Hindi naman porket charity vlog talagang paldo, hindi naman po lahat, di ba? May mga nagcha-charity talagang Tandaan nyo guys, ang charity vlog, hindi po yan paligsahan. Ano yan, hayaan natin ang Diyos ang gumanti sa ating paggawa ng mabuti. Ako sa akin kasi hindi naman talaga importante kung mataas ang views mo. Basta yung talagang gusto mo, tumulong ka sa kapwa mo, yun ang maigi. No? At least hindi ka nagpapayaman, hindi ka nagreklamo. Kasi si Kalinga Prab, milyon ang kinikita. hindi ba pwedeng mabago yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay? Magkaroon sila ng magandang bahay, hindi pa ba sapat? Ay nako, Mambopil. Ito na naman tayo eh. Alam mo, Mambopil, hindi na kasalanan ng Kalingap. Kunwari, sa Marzano, ba't ganon? Tinulungan ng Kalingap, ba't di naman yumaman? Yun eh. Tapos si Hasa, nanalo din yun eh. Di ba, dependent test din, naging anti-Kalingap din, no? Mambira. Kung sino pa yung mga depender nun eh. Nalala ko yun, pumunta ko ng Daet, di ba, December. Tapos na-nominate din ako, no? Pero yun nga, best defender nila si Bopil, si Hasa. Abay, nanalo pa si Hasa. Eh, yung pala nalaman natin si Bianci lang pala ang pinagtatanggol, hindi pala Kalingap. Ang sabi ng kaibigan mo. Ito. Maganda to. Ayun o, ang pamagat niya, oras na ng pagtotoo sa tamang lugar. Laban lang, Balsantos, sa korte ilabas ang angas. O, tingnan natin. Mailalabas kaya ang angas ni Boy Basag, no? Si Boy Pikunin. Silipin natin at yabihan natin reaction video. Ang upload ni Ma'am Bopil. Si Boy Angas, si Boy Basag. Ang dami si Boy Pikunin. Mambira, ang dami. Pakinggan natin. Ayan, may shout out. Nako, manako, ayan na. Deserve ba talaga nakasuhan ng isang Bal Santos matubang ang ikang sabihin nating balahura o nambabalahura or naninira ng programa, naninira ng programa na pagtulong. Noon pa man naririnig natin, yung bukang bibig nakakasuhan. Kaya minsan nagagalit, nainis yung iba, na gusto lang si Kuya Bal sa salita, nakakasuhan hindi naman tinotoo. Yun eh. Si Bal Santos matubang si Kuya Bal eh. Mabait ko sa bait. Lahat tayo taglay natin yung klase ng pag-uugali. Mabait. Meron tayo ugaling bait. Pero, masyadong inabuso. Sinamantala yung kabaitan. Nandun na nga dumarating sa punto na sinasabi ni Kuya Bal, kakasuhan niya. Maraming beses na. Noon pa nga lang, yung business nila na BSM Cafe, binalahura eh. Oo yan. Number 1 yan. BSM Cafe. Pasok yan. Ano yan? Hindi yan, walang ginagawa yung produkto pero binabash. Delikado sila dyan. Pwede mong questionin. Pero para akusahan mo at siraan mo, yari ka dyan. Kaso yan. Kinakalkal eh. Hindi lang isa po kakasuhan. Maghintay lang. Kinakalkal. Pati yung BSM Cafe. Oo. Ang dami. Kalinga pa. Pasok yan, Ma'am Bopil. Kasi, tandaan mo, okay lang, punahin mo yung produkto. Mag-review ka. Pero para pag siniraan mo yan, at yan sa gobyerno, may permit yan, delikado ka dyan. Delikado yan. Foundation, rektahan na pagpaparata kay Kalinga Prab, ganun din kay Kuya Bal. Maraming beses sinubok ni Kuya Bal kakasuhan, pero marami na inis. Bakit? Sabi niya, si Sir Berana, Sir Mars, content mo din, may upload siya kanina. Ay, hindi ko na po kino-content si Sir Berana, napipikon eh. Oo, okay lang naman Sir Berana, pero hindi ko na po nagko-content kay Sir Berana. Pikunin po si Sir Berana eh. So, hindi ko na po siya kino-content. Pasensya na po Tiger So, panoorin niyo na lang po siya, pero ako hindi ko na po siya kino-content. Napipikon siya, mahirap po siyang reactionan kasi napipikon. Hello, Virginia, punta ka Marzano sa bagang vlog ni Pesot, nasa kotse siya. Alam na dyan, alam niya dyan yung love letters niya. Okay po. Sige po, ito na lang muna si Ma'am Bopil muna. Kasi hindi tinotoo. Pero eto na, sa awa ng Diyos, talaga. Marapat lang na kasuhan deserve niya. No mercy. Kailangan pa ba patawarin? Second chance. Oh, okay. Noon pa'y pinatawad. Second chance. Okay, second chance. At yung mga tao nang babalahura sa kanya para tawarin. Ano ang next? Magbabago? Hindi. Kasi iyan yung content nila. Oo. Ang pumuna. Mangialam. Okay, pagpuna. In a nice way. Okay, punahin, i-correct. Pero yung iba, direct assault yun. Bintang talaga. Paratan. Yun. Ako sa ang ginagawa. No? Ako sa yung ginagawa. Yun ang mali dun eh.
Sabi ni Langgam, sa dagat, kahit daw ilang kaso pa yan, marami daw pera ng mga sponsor nila. Nakakahiya. Magkano lang ang binibigay ng sponsor, guys? Napakamahal ng abogado. Alam nyo, mahirap maging matapang sa social media kung iaasa mo sa sponsor. Yung sponsor na yan, may mga pamilya yan. Hindi habang buhay, may pera yan. Mauubos ang... Biri mo, nag-retired ka para mag-enjoy ang buhay mo. Tapos, nanood ka ng social media. Tapos yung retirement fund mo, mapupunta lang sa mga vlogger na nagtatapang-tapangan na maninira. Tapos nung kinasuhan, hindi pala kayo yung bitbitin yung bayag. Aasa lang sa sponsor. Talo sila dyan. Promise guys. Hindi ko sila pero talo sila dyan. Pag kayo umasa sa sponsor, delikado yan. Pwede kayo humingi ng tulong. Siguro pwede naman yan no? Humingi kayo ng tulong pero para umasa kayo sa sponsor, hindi habang buhay yan. Promise. Hirap yan. Lalo kaso, ilbis na mag-enjoy yung sponsor nyo sa buhay niya, nag-retired na nga pahihirapan, hihingihan nyo pa ng pera. Kawawa yan. Boss Richard, di ba? Alam ko yan registered yung BSM Coffee, registered sa DTI at BPAD. Ayun. Kasi hindi yan makapagtinda tandaan nyo guys, hindi ka pwede magtinda sa Shopee kung hindi yan registered sa DTI at BPAD. No? So doon pa lang, pag kinwestiyon nila yung yari sila dyan. Oo, yari sila dyan. Yari sila dyan. Nawala si Bibian, di na nag-comment. Nawala si Bibian, Nawala na. Yung nagsabi ng tanga, lumayas na Basta pag mga antay, at mayabang kayo magsasalita, magpalipad kayo, ha? Kung wala, manahimik kayo. Ayusin nyo buhay ninyo. Deserve nila. Di ba? Mahirap. Sabi ni Oliver, wala silang karapatan na pumuna, ginagawa ng Kalingap Kapeso tangalan. Hindi, sir. Ako bilang reactor, kahit sino po sa atin, may karapatan pumuna. Tandaan nyo guys kunin nyo po itong punto na to. Lahat ng tao pwedeng pumuna. Kahit sa gobyerno pwede kang pumuna. Huwag ka lang mag-aakusa at maninira. Lahat naman tayo, pwede kang pumuna. Pwede, kahit ako, pwede nyo akong punahin No? Pero you make it sure, huwag kang mag-aakusa laban sa akin. Pag nag-aakusa ka sa akin, at labas na sa sa kino-content ko, kaso yun. So pwede kang pumuna, you have the right to criticize, to speak out. Pero you make it sure in a positive way, in constructive, hindi destructive. Kapag ikaw nag-akusa ka, delikado. Kunwari ako, nagsasalita ako dito. Tapos inakusahan mo ako sa nawawalang pera. Pag-aakusa yun, hindi na siya pamumuna. No? Pwede ka pumuna, kunwari, Sir Merzano, di ba sabi ko ng example ko na kanina, Sir Merzano, wag naman ganyan topic mo, baka pwede baguhin natin. Kasi pag ganito ang topic mo, mas maganda, ito po yung suggestion ko. Pwede yun. Di ba? Pwede yun. Pero kung para mag-akusa ka, iba yun. Tapos akusahan mo, foundation, kulong ka dun. Kaso yun. Hello, Ma'am Maricel. How are you, Ma'am? Maricela Jose. Kamusta po kayo, Ma'am? At Nis Ibera, magbabayad sila ng danyos. Malaki, babayaran nila yan. Kawawa talaga ang Team Guapa. Maganda kaya ang BSM Coffee. Nag-order ako dyan, Bossing Merzano. Tsaka, Ma'am, kung yan, makikita ng husgado na may probable cause sa paninira dun sa negosyo sa produkto, pwede sila magbayad ng danyos. Kunwari, yung BSM Coffee, kumikita yan ng malaki. For example lang, kumikita yan ng kalahating milyon per month. Dahil sa paninira mo, nasira, bumaba yung sales, at sasabihin lang ng Manila Kuyabal, dahil sa paninira nitong mga to, bumaba benta namin. Dati 500k per month yung... Ito, example lang to guys, example lang Bumaba yung benta namin dahil sa paninira, wala na tuloy bumibili. Kasi nga ganito, nasiraan kami. Pwede lang i-demand yun. And then, babayaran ng yun. Kapag yun, napatunayan na may paninira doon sa sinabi nila, lalo sa produkto, hindi naman kasi yun hindi naman dapat yung pinupuna Labas sa issue yun Itong mga to kasi may mapunala, may ma-content May maibutas lang sa Kalingap, gagawin nila yun Trabaho ng mga reactor yun Lalo yung mga nagpulis-pulis dito sa social media, akala mo magagaling. Piling mga abogado. Kaya minsan iba, pag nag-social media, akala mo abogado, akala mo pulis, akala mo scientist. Minsan natatawa lang ako. Magagaling magsalita pero minsan engot Totoo yun, oo. Tigers, ganun ba sir? Okay lang po kung hindi. Opo, Sir Tiger, napikon sa akin yun. Hindi ko na po nire-reactionan. Kasi napikunin po yun. Hindi ko po, pasensya na po Pero okay naman po siya. Okay lang siya. Ako, supportahan nyo po. Pero ako hindi ko na po re-reactionan. Napipikon kasi siya Hello Langgam sa dagat, shoutouts. Ngayon, mararanasan mo na
Ha? Meron kang maiiwanan. Ano yung mga maiiwanan mo? Sa bahay ninyo. Eh, ang layo. Kung saan nagsampa ng kaso, Ano ba yung ano? dapat lang na dun ka a-attend. Pag hindi mo yan, pag hindi ka umattend, okay, first attempt, nag-serve ng subpena, hindi ka umattend. Ikalawa, wala pa rin. Pero, depende kasi yun kung mabigat yung kaso. Kung halimbawa murder, matik na yun, wala nang letter, subpoena, agad dakit na agad yun. Warrant of arrest na agad yun. Pero, yung iba, first attempt pag-serve ng subpoena, second, walang hindi umattend. Sa iba may pangalawa pa eh. May second chance eh. Pag wala, warrant of arrest. Oh, no choice. So ngayon, ito malapit pa yan. Malapit pa yung lugar nila Kuya Bal, ang Bicol. Eh paano nga? Yung sinasabi ni Kuya Bal, nasa province, sa Bisaya. Oh, month of August, pupunta ng Davao. Oh? So doon, magsasampa din So, ibig sabihin, month of August pupunta si Kuya Bal? Ay, yari pala. Month of August. Oh. ng kaso. Harinawa. Totohanin. Deserve kasi. Marami ng beses nagwa-warning, magbibigay ng kaso. Month of May, nag-warning. Sabi niya, ay nadamay na ata ako dyan as employee ako ng government. Paano nadamay po, sir? Paano pong nadamay? Wala siyang karapatan po muna ginagawa ng kalingap kapeso tanga lang. Hindi po, ang government, pwede mong punahin, di ba? Kunwari, ang isang, kunwari, pumunta ka ng government, sinamangutang ka, pwede mo siyang punahin, di ba? Pagsabihan mo, ma'am, wag naman po ganyan. Kahit mahirap lang kami, asikasuhin niyo naman po kami, wag naman lagi nakasimangot. Di ba? Kaya nga sabi, bilang isang empleyado ng government, dapat lagi ka nakangiti. So, pwede kang punahin. Kunwari, nasa registered counter ka. Tapos may lumapit sa'yo, mahirap lang. Tapos sinimangutang mo kasi mahirap lang. Pag mayaman ng kaharap, lagi, hello ma'am, hello sir. Nakangiti. Pero pag nakita yung tao, nakachinelas, butas-butas ang damit. Tapos yung employee, may na-counter ko ganyan na. Kasi noon, wala naman akong pera noon. Papasok ka sa government, di ko nila lahat ha. Noong nakita ko parang, pag nakita mahirap ka, hindi ka pinapansin. Hello po ma'am, magandang hapon po. Ay, teka lang ginagawa pa ako, teka lang. Maghintay ka dyan. Sabi ko, grabe naman, sisimangutan ako. Tapos nung okay na yung pila ko, may nakita ko mayaman, pumila. May ang konti, hello po ma'am, magandang tanghali po. Ano pong mapaglilingkod ko sa inyo? Ay, punyeta ka. Punyeta ka pag mayaman. Todo greetings ka. Naranasan ko yan. No? Ngayon, pwede mo siyang punahin. Kaya pinuna ko, ate, next time po, pag mahirap ka usap nyo, ngumiti naman kayo. Huwag kayong bastos, porket mamahirap, sinusupladahan nyo. Pag mayaman, nakangiti kayo, mga tarantado. Mali ba yun? No? Pwede mo punahin yun. Hindi masama yun. Ganun, di ba? At least binibigyan mo siya ng magandang option. Kaysa magsuplada, ayusin ang trabaho sa gobyerno. Ganun yun. Hello po kay Ma'am Win Rolmel Tadeo at kay Angelita Sabilon. Shoutout po. At kay Geraldine Neri. Nakuha mo Sir Oliver? Di ba? Yun lang yun. Hindi masama po muna. Basta as long as nasa tama. Okay? Pero kung mag-aakusa ka, inakusahan ka tama. Sabihin ko, Sir Oliver, yung tatay mo akro, nanay mo taogama. Di ba? Pag-aakusa hindi naman taogama at nanay mo. Sige lang. Joke lang yun, sir. Pero yung ganun ang punto, pag-aakusa, mali po yun. Magkaiba yung nag-aakusa ka sa namumuna ka. Ang pamumuna, mabuti po yan. Kasi ang pamumuna ay check and balance. Pero para gumawa ka ng kwento, lahat ng butas bubutasin mo at mag-aakusa ka, mali na yun. Kahit gaano ka pa magaling magsalita, kahit pa English ka pa, as long as nag-aakusa ka nang walang ebidensya, yari ka. Ganun po yun. Hello, Ma'am Elmira. Shoutouts. Na. Tigil na siya, hindi na raw siya Teka lang, ma'am, talaga naranasan mo yun, Nins? Tama yung bossing. Karamihan sa government, ganyan po sila. Naranas ko na po yung bossing, di ba? Naranasan ko yan pag mahirap ka. Ganun, hindi ko naman nila lahat, pero may mga government employee mababait. No? Pero hindi ko naman po nila lahat. Di ba? No? Hello, FMT channel, shoutout. At Ma'am Virginia, tama, pwedeng punahin ng employees ng government dahil tax ng taong bayan at nagpasweldo sa kanila. Exactly, ma'am. topic. Kasi, pinaprocess na yon. So ngayon, akalain ninyo, ang bilis ng proseso. Preliminary investigation na. Kailan? Monday. Ang bilis, no? Monday, preliminary investigation. Hindi, ma'am, kahit naman po, non-government or government, anyone pwede mong ipunahin. Kahit naman sa Jollibee, di ba? Di ba? Sa Jollibee, may nagbigay sa akin, Jollibee, bumili ako.
Sabi ko, ba't ang liit ng chicken? Di ba sabi ko, breast part? Pinuna ko. Sabi ko, nilagay ko na, sinabi ko na nga sa'yo, breast part. But ito, binigay mo, legs. Pinuna ko siya. Masama ba yun? Hindi masama yun. As long as, ang pamumuna mo tama. So, non-government or government, pwede nyo kayo pumuna. As long as may mali. Pero pag inakusahan nyo, iba na yun. Di ba, ganun. Pag medyo personalan, mali na yun. And kunwari, pinuna mo yung Jollibee, ang siniraan mo yung Jollibee. Ayoko na kumain dito sa Jollibee. Mali yun. Mag-aakusa ka, mali na yun. So, nakukuha nyo po, ha? Oo. Langgap sa dagat, nakapal na din daw loads ang kaso nila sa Davao. Hinihintay na lang daw si Kuya Bal dumating at pumirma. Pwede naman po yun. So, pirma na lang. So, kailangan madala mo na kung ano yung dapat mong dalahin. Pero mabait pa rin ang Bal Santos Matubang. Bakit? Dahil 1 week ago, na-i-announce yan. So, nakapag-ready. Yung nakapag-ready sila, nakapag-solicit. So, enough na ba yan? Okay. Hanggang saan yan? Okay. Pasalamat pa rin. Dahil na-i-announce ni Kuya Bal na meron na. So, nakapag-ready. Magkano? Umabot ba yan ng 50K? Sasapat ba yan? So, magkano ang attorney? First hearing, second hearing, o ilang hearing? Siguro tuloy-tuloy ang pagsusulisit. Pag nagkataon. Ngayon, Bicol pa lang yan. Paano nga kung sa province? Ilang minabanggit si Kuya Bal na 2 province. At ang aking pagkakaalam base ayon sa aking saga ay meron nang na-submit doon alam nyo na. And appearance na lang ang kailangan month of August. May na-submit na doon, may representative doon na siyang nag-aasikaso. And month of August, pagpunta, personal appearance, hindi Kuya Bal para sa pirmahan. Ay, ito yung pinakamahirap dito. So, sasapat ba ang 100,000, 200,000 sa pagkuha pa lang ng attorney, sa pagbiyahe-biyahe, yung abala, yung pagod, nandiyan pa kasama, hindi maiwasan yung stress. Pakita natin yung tapang nila. Alam mo, kulang yun. Nako, yung stress lang. Nako, hirap niyan. Talagang matapang, ilabas yung tapak. Doon kayo, manangatwiran sa merong namamagitan. Hindi po pwedeng mundo nyo ang inyong YouTube channel, malaya sabihin ang gustong sabihin, paulit-ulit na pangingialam pagtuna. Sabihin natin, pambabalahura. Ay, paano nga ito? Hindi nga nakapagtipi. Di ba? Mantok na yung nagpahayag na si Kalinga Prao. Akala nila biro. Yun, dahil nasanay tayo na lagi na lang nagsasalita na kaso, magkakaso na. Akala natin, ay lagi na lang ang bukang bibig ay kaso, magkakaso na hindi tinatotoo. So ngayon, eto na. Deserve mo. Dahil kung hindi ka, bibigyan ng leksyon at hindi ito, illegal action. Hanggang kailan ang pangingialam mo? Yan ang mahirap Puro ka pakailamero. Nakikialam kasi, porkit akala mo natutulong mag-YouTube Akala mo marunong ka na. Alam mo, iba kasi sa korte sa social media. Maging matapang-tapangan dito. Ako kasi sinasabihan ako minsan, sabi sa akin, ano daw ako, play in safe. Alam nyo guys, sa social media, hindi pwede matapang ka lang dito. Minsan naaminin ko naman, nagpe-play in safe talaga ako. Kasi hindi ka pwede magsalita ng against kahit kanino. Kung magko-comment man ako, hindi talaga pwede yung guys. Kayo pwede kasi kayo, sa mga viewers ito, tulad nito, mga viewers. Hello FMT, Ma'am Virginia. Sa mga viewers kasi, pwede kayo mag-comment kahit ka magmura kayo dyan Totoo lang sa mga viewers kahit magmura kayo dyan, magbanta kayo, kahit magsabi mo, fuck you! Di ba? Gago! Ganon. Pwede kayo magsalita ng kahit ano. Kasi karapatan nyo yun. Kayo, hindi kayo kasi pwedeng idemanda. Not unless habulin kayo nung pinagsasabihan yung social media. So, lahat tayo pwede mag-comment. Pero pag hinabol ka, pwede kang kasuhan. Ngayon, sa mga viewers natin dyan, para maintindihan nyo, wala po kayong accountability. Kasi viewers lang kayo Kahit anong sabihin nyo dyan na foul, hindi ko yung control. Kahit sino pwede magsalita ng foul. Kahit nga mag-akusa kayo, hindi ko yung control Kasi nasasabi nyo yun, kasi viewers lang kayo. Minsan, nasa dami account lang kayo. Yung pangalan nyo, di naman totoong pangalan nilalagay nyo, di ba? Kaya ako, kasi minsan sinasabi ko, talagang hindi nyo ako pwedeng sabihin na, Sir Marzano, di naman matapang yan Play in safe yan Hindi po dahil duwag ako, hindi. Ginagamitan ko po ng isip. Kasi kapag dinamanda ako, walang tutulong sa akin. Hindi naman ako tulad ni Kapeso na hihingi ng tulong sa ibang di po. Kung kakasuhan ako, sasagot ako. Ganun po ako. No? Ganun po ang mangyayari dyan. Pero, kaya minsan, kayo po, mag-comment lang kayo dyan. Naintindihan ko yun. No? Hindi ko kayo, doon. Pero as a reactor, hindi pwedeng puna ka ng puna. Mali ginagawa ng ibang reactor Piling abogado, piling magaling. Pero tawa ko ng tawa. Pag pinanood ng abogado yun, tatatawa ka na lang.
Kaya minsan nagpipiling abogado sa social media, natatawa lang ako. Lahat ng butas sa bubutasin nila pero nakakatawa lang talaga. Kaya ako, wag niyo sabihin guys na hindi ako matapang, hindi ako nagpa-play safe ako. Yun talaga ang tama. Kasi pag hindi ka nag-play in safe minsan, delikado po yun. At pag kinasuhan ka, walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo. Yung mga viewers minsan, magko-comment yan, pero hindi naman nakakasuhan kasi wala kayong accountability. No? Hindi kayo nagsasalita katulad namin na nagsasalita dito sa camera. So, kami ang mananagot talaga. Sana maintindihan nyo yun guys ha. Kaya, dapat maintindihan nyo yun. Nag-iingat din po kami. Hindi kami katangan na tulad ng ibang reactor na sobrang tapang pero hindi nag-iisip. Bobo yun. Mga bobo. Kaya, intindihan nyo guys ha. Dito sa social media, kailangan mautak ka rito. Hindi pwedeng matapang. Hindi pwedeng matapang dito. Siguro matapang ka in a sense na kaya mong panindigan yung sinasabi mo. Kasi pag hindi mo kaya panindigan sinasabi mo, mayayari ka. No? Sana nagigets niyo ako doon ha. Tsaka tandaan niyo itong social media dito korte. No? Oo. Sabi ni Nilas Pag, bobo naman yung si Kapeso kumpara sa iyo. Ayan na, pipigo na naman niya. Nilas Pag, pambira ka. Oh, si Pesot mayaman ang sponsor kaya kampante. Oh, yan, di ka sure ha. Alam mo ma'am, kung mayaman talaga yung mga yan, dapat kulay pink ang pinapalipad niyan. Ay nako. Ay nako. Ay salamat Ate Lea Olga. How are you? Kamusta ka na, Ma'am Lea? Nasaan na yung bibigay mo sa akin? Wala pa. Nilaspag, yung tapang ni Kapesot sa ngak-ngak. Pagdating sa korte, tameme yan. Pag tinanong ng yes or no. Balay sa buhay niya. Oo. Oo, si Ma'am solid to si Ma'am si Ma'am Bopil. Best defender to, 'di ba? Natawa nga ako eh. Alam niyo napansin ko yung mga nanalo na best defender, 'di ba si Manas nanalo 'yon. Basta nanalo 'yun eh. Tapos si Hasa, nanalo din 'yun eh. The best defender test din naging anti-kalingap din, no? Mambira. Kung sino pa yung mga defender nun eh. Nalala ko nung pumunta ko ng Daet, 'di ba, December. Tapos na-nominate din ako no? Pero yun nga, best defender nila si Bopil, si Hasa. Abay, nanalo pa si Hasa. Eh, yung pala nalaman natin si Bianci lang pala ang pinagtatanggol, hindi pala Kalingap. Kaya nga tawa ko ng tawa eh. Ngayon ko na-realize parang naloko pala dun si Kuya Bala. Kasi napili nila si Hasa eh. Parang naging best defender yon. Si Bopil okay yan. Talagang solid. Pero si Hasa nanalo. Yun, nalaman natin si Bianci lang pala pinagtatanggol, hindi pala Kalingap, pambira. Ay, nako. Hello MC, how are you? At kay Nilas Pag, lupit ng comment mo ha. Ma'am Elmira Aguilon, shoutout sa'yo. At kay Ma'am Mercy Mercy Magilo, hello po. Ha? Content creator. May freedom of speech. Yan ba? Ang ikakatwiran? Tagpo na. Yan ba ikakatwiran? Oo, alam mo, Ma'am Bopi, palusot ng mga tanga yan. Lahat tayo, may freedom of speech. Pwede tayong pumuna. Pero wala tayong karapatan mag-akusa. Kasi hindi tayo korte. Hindi tayo abogado. Hindi tayo authority ng government para gawin yun. Tandaan nyo guys, sa lahat naman nakikinig sa akin, meron tayong freedom of speech. Lagi nyo tatandaan yan. Pero, wala tayong karapatan na mag-akusa kahit kanino. Lalo na kung wala kang basihan sa nire-reactionan mo. Sinasabi lang nila yan, we have the right to speak, pero you don't have the right na mag-akusa at manira ng kapwa tanga. Naintindihan nyo? Yung mga reactor nagsasabi na we have the right to speak, mga bobo. No? Yes, we have the right to speak, pero wala tayong karapatan na mag-akusa kahit kanino. Ngayon, kung sa tingin mo na merong anomalya, wag mong i-content. Tanga. Wag mong i-content. Magkaso ka. Magkaso kayo. Tandaan nyo magkaso kayo. Wag nyong i-content sa YouTube. Ganun yun mga tanga. Kaya magdidemanda kayo. Nag-aakusa kayo. Ngayon, magtatanong kayo, ba't kayo dinidemanda? Hindi naman kayo mga abogado. Hindi naman kayo ng government para mag-akusa kayo. Kung sa tingin totoo, magkaso kayo mga ungas, mga bubo. Ganun lang yun.
Hello, Emeline. Shoutout po. Hasa Regine, never ko pinanood. Mga antay, no way. Hello, Junboy. How are you, Junboy? Shoutout sa'yo, ha. Kamusta ka na? Uli-uli, nakakasira ng programa. Di ba? Tuloy yung pagtulong ng Kalingap Foundation, yung kanilang charity works, nakaantala. Dahil, No. kaya nga natawag na charity vlogger. Yeah. Paano ang paraan ng pagtulong, ibibideo and then yung kikitain, siyang ipagtutulong. Kaya nga natawag na charity vlogger. So ngayon, Kasi sabi ng mga anti-kalingap, bakit daw kasi, alam nyo, sabi kasi ng mga anti-kalingap, bakit daw kasi, yung charity, binibidyo. Sinasabi kasi nila yan eh. Di ba, sabi ng mga antay, bakit daw kailangan videoan ng pagtulong? Eh, content nila yan eh. For documentary, siya ka nakakita, tumutulong ka, hindi mo bibidyohan. Di ba? I mean, saan ka nakakita, content kaya nga charity vlogger, binablog nila pagsa-charity. Ano masama kung videohan nila yon? Hindi naman nila pwedeng videohan habang nagtumutulong siya, bibidyohan nila yung puwet. Okay yung paa. Okay yung bato. Okay yung aso na doon sa paligid. Nandito po kami. Ito po guys, tinutulungan po natin si Maring Nora. Si Maring Nora, itutulungan po natin. At kitang-kita nyo naman po, binibigyan namin siya ng bigas. Nasaan yung bigas? Yung camera nakatutok doon sa puwet. O kaya doon sa aso. O kaya sa puwet ng aso nakatutok yung camera. O sabihin ng mga viewers, Oy, ano ba yan, Marsano? Di ba ano ka, charity vlogger ka? Eh bakit nakatutok sa puwet? Eh kasi po bawal po ang videoan ng pagtulong eh. Kaya sa puwet na lang po ng aso. Hindi, wag mong Kaya nga kami tumulong sa iyo para makita namin kung saan napunta yung pera. Hindi po kasi sabi ng mga bobong anti-kalingap eh. Dapat daw, pag tumutulong, walang camera. Hindi, wag pa sila ninyo, hindi po eh. Kaya sa puwet ng aso po namin videohan namin. Hindi pa pwede na sa yung pera tinulong ko sa iyo. Nag-donate ako sa iyo tapos papakita mo puwet ng aso. Ano ba yan? Hindi nga po sabi nga ng mga matatalinong mga anti-kalingap eh. Ba't daw nagcha-charity, binibidyohan? Tapos gagamit ng Bible. So sabi na, ginawa mong pagtulong, hindi dapat ipakita, yung ginawa ng kaliwang kamay, ginawa ng kanang kamay, wag ipakita sa kaliwang kamay, ganon. Alam mo, ang Biblia, na isulat yan, no? Ang Biblia, hindi natin makikita at hindi natin malalaman ang tungkol sa paggawa ng mabuti. Bakit pinasulat ng Diyos ang Biblia? Nung araw, sabi ko nga, kung nung araw may camera, siguro hindi pa susulat ng Panginoon yun. Ibibidyohan yun. Sabi, videohan mo nga yung ginawa nung Samaritano. Na yung Samaritano ay tumulong doon sa isang binata, sa isang taong binugbog sa kalsada. Walang tumulong. Ang Samaritano ang tumulong. Ba't natin nalaman na may ganung pagtulong? Kasi dinocument yun. Pinasulat ng Panginoon na may pangyayari na isang Samaritano na tumulong, kaya pinasulat. Pero kung noon, panahon ni Kristo, nung panahon ng Panginoon sa lumang tipan, sa bagong tipan, may camera, papabidyohan yun. Bidyohan mo na, huwag mo na isulat. Mas mahirap yung sulat eh. Pabidyohan mo na yan. Kaya binidyohan yun para ma-document, mapakita sa inyo na tumutulong talaga. May tumutulong na Samaritano. Yun ang hindi nagigets ng iba. Kaya nga, anong pakialam nyo kung videohan nila yung paggawa nila? At least nagbibideo sila ng paggawa na mabuti, nakaka-inspire. Anong gusto nyo, puwet ng aso, ibibidyohan mga tanga? Mukhang tanga nun. Hindi rin mo bibidyohan mo yung puwet ng aso. Kasi nga gusto ng mga anti-kalingap wag na videohan, mga bobo. Mga bobo nga. Hayaan nyo nga, ganun gagawin ko. Gagawa ko ng charity vlog, pero puwet ng aso bibidyohan ko. Ewan ko na lang. Baka magreklamo pa yung mga yon, mga tanga. Yung politiko nga naglalakad daw may sa Pilipinas. Paglakad ko gano'n, ang laki ng mukha ni ni Mayor Yung tarpaulin, di ba? Pabigas ni Mayor. Ang lupit. Guri mo yung pabigas. Nakatarpaulin pa yung mukha ni Mayor. Tapos may pabigas. Sana all. Bakit kailangan gawin ni Mayor? Kasi pag di niya ginawa yun, syempre. Ba't yung mga ginagawa yun? Meron pa nga pa t-shirt Nakita mo si Mayor sa t-shirt mo. May hawak na may hawak na bigas
Kayo, mga politiko, hindi nyo mapuna, mga ungas. Mas matitindi pa nga ginagawa ng mga politiko, yung mga hindi matitino Ang sinasabi ko dito, hindi matitino. Yung matitino, wag yung dama yun. Pero yung mga corrupt, mga hindi matitino, yun ang pagsabihan nyo, mga ungas. Ang dami gumagawa niyan. Mambira ka. Nanonood nga ako sa KMJS, ganun din, tumutulong sila. Pinapakita nila yung pagtulong. Anong masama kung ipakita yung Okay, gusto natin, sige, gawin na lang natin. Sa ngipin na lang ni Kapeso nakatutok yung camera. Di ba hindi nyo kakayanin? Kunwari, di ba, di ba, ang pangit Kunwari, puro ipin ni Kapeso makikita natin. Nakakasagawa yun, di ba? Di ba? Ewan ko saan ang isip ng mga yan. Galit na galit sila sa mga charity vlogger. Mahingit sa charity. Ewan ko na lang. Bala sila dyan. Gina Capis, i-charity mo si Kapeso Mars, nakapokus lang ngipin. Bayaan nyo ma'am, i-charity natin yon. Puro ngipin niya lang makikita. Ewan ko, hindi kayo matuwa. Hindi na charity vlogger yun. Ang tawag dun, hindi na charity vlog yun. Ipin vlog na yun. Ang birat, di ba? Hello ma'am, Jing, Edrina, shoutout. Tuloy na natin. Mambira itong mga, ay nako. Ang hirap nito, pati pag-charity nila, ang charity works, ang pag-video, medyo, naaalangan na, naantala ang pag-charity. Dahil nga sa, kapag i-upload ang video, may mga nakamata. Wala nang ginawa kundi ampo na. Pagko sana matuwa tayo. No? Dahil may mga kababayan tayo na charity vlogger, yung mga kababayan natin na nasa laylayan, hirap sa pamumuhay, hindi halos matulungan ng gobyerno, meron charity vlogger na handang tumulong. Ang mga charity vlogger, masasabi ko sila kapartner ng gobyerno na lumilingap sa ating kapwa, bagkus pasalamatan. Ano ang problema? Lang po, shoutout kay JR De La Cruz. Ang sinasabi ng iba, di umano, pinagkakakitaan. Hindi pa ba sapat na ang mga beneficiary, ilang pabahay iyan? Doon pa lang sa pabahay na naging pabahay ng Kalingap, malapit na mag 500, isang sapat na pruweba, resibo na sila. Ay, mga punyeta kayo. Iba nga puro kalokohan ginagawa. Fake news sa upload, kumikita ano kung yumaman niya mga yan? Siyempre, alam mo, ang charity vlogger ngayon, nagiging rin sila Ang charity vlogger, napansin ko pag nag-charity vlogger ka, nagiging idol ka nila Siyempre, pag nagkaroon ka ng fans, nagkaroon ka ng panatiko, paldo. Ganun yun. Yayaman talaga yung mga yan, pero hindi naman lahat ng charity vlogger sumisikat. Let's admit, di ba guys? Let's admit, lahat ba ng charity vlogger sikat? Lahat ba ng charity vlogger yung mayaman? Maraming nasa kalingap, charity vlogger pero hindi naman mayayaman. Kasi wala silang dating sa Ito guys huwag niyo mapagkamalian sabi nga ni Kuya Emel, tama yun Ang charity vlog hindi yan kompetensyahan. Ang focus yung pagtulong, di ba? So, hindi yan hindi yan kompetensya, tama yan. Pero let's admit, may mga charity vlogger mahirap. Hindi, sabi natin, hindi man mahirap, tama lang ang buhay. Pero hindi naman ganun kayaman. No, kasi hindi naman sila ganun kalakas sa tao. May mga charity vlogger, malakas talaga sa tao. Like Kalinga Prab. Malakas sa tao. Ano gagawin natin? Sisikat yan. Minsan, ginagawang, parang na rin si Kalinga Prab, ginagawang artista. Iba, syempre, dahil natutuwa kay Kalinga Prab, magbibigay ng pera. Kasalanan ba niya yun? Yaman talaga yan. Syempre, daming umiidolo. Maraming magbibigay dyan. Mga regalo, kung ano-ano. Masisisi nyo ba yun dahil maraming umiidolo sa kanya? At kung yumaman man yan dahil sa views, lakas ng views, hindi niya kasalanan yung guys. Wala, sikat siya Anong gagawin natin? Gusto niya maging mahirap si Rab. Kung magiging mahirap yan, di makakatulong yan. Ako, totoo yan. Mas gusto ko maging milyonaryo yan Kung pwede lang maging bilyonaryo, ba't Sir Marzano? Ba't mo sinasabi gusto maging bilyonaryo si Kalinga Prab? Para at marami siyang matulungan. Di ba? Ganun lang naman yun. Ang masama lang dyan, masama lang isip nyo kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal. Ang nasa isip nyo lang, pagyaman, yumaman. Inggit ka lang. Ang layunin ay tumulong. May nagawang pagtulong. Pabahay, namigay ng kagamitan, pagkain, pera, pinapagamot, yung may mga depression. Alam niyo yan Pero bakit? Kayo nandun nakamata kung ano yung alam ninyong mali na hindi naman kapuna-kuna at hindi naman maling-mali. Pinipilit ninyong itwist. Balik na rin, pinipilit ninyong imali. Ito yung pinakamahirap sa atin. Tama to. Gusto ko to sinabi ni Boss Richard. Sabi niya rito, madaming Kalinga partner charity vlogger, walang views, pero tuloy ang charity nila, di ba? Exactly, di ba? Yan ang punto natin. Hindi naman porket charity vlog talagang paldo, hindi naman po lahat, di ba? May mga nagcha-charity talagang Tandaan nyo guys, ang charity vlog,
Hindi po yan paligsahan. Ano yan, hayaan natin ang Diyos ang gumanti sa ating paggawa ng mabuti. Ako sa akin kasi hindi naman talaga importante kung mataas ang views mo. Basta yung talagang gusto mo, tumulong ka sa kapwa mo, yun ang maigi. No? At least hindi ka nagpapayaman, hindi ka nagreklamo. Kasi si Kalinga Prab, milyon ang kinikita. Di ba? Tapos ako, barya lang kinikita ko. May kilala ba kayong ganon? Di ba no? Diba? Buti pa si Kalinga Prab, kumikita lang milyon. Ako, barya-barya lang. May kilala kayo? Lahat daw mali ang mundo ko. Tawa ng tawa sa pwesto ko. Pero tingnan mo, masaya pa ako. Kaya nga alam nyo ang alam lang ng pera eh. Puro pera, palipad. Di ba? Pero tama si Kuya Mel. Ang ganda na sinabi ni Kuya Mel, ang pagcha-charity ay hindi kompetensya. Whether may magbigay, may tumulong, di ba? Pero pinaka-importante ay yung ganti ng Panginoon na sa itaas. Tandaan nyo, as a charity vlogger, importante ang views para sa atin. Pero pinaka-importante, yung ganti ng Panginoon sa itaas. Yung ganti ng Panginoon. Kasi, pagdating ng araw, lahat tayo mamamatay. No, lahat tayo ahatulan ng Panginoon. Darating ang araw ng paghuhukom. Lahat ng tao, guys, mamamatay. Lahat tayo ay haharap sa Panginoon. Uhusgahan tayo. Ikaw, Marzano, anong ginawa mo sa buhay mo nung nabubuhay ka pa? Inasar ko po si Kapeso. Ba't mo inasar? Inaaway si Kuya Bal eh. Ganun ba? O, sige. Naintindihan kita doon. Di ba ano? Tandaan nyo guys, ang dito, habang buhay tayo, magtanim na tayo ng magkagandahang loob sa kapwa. No? Pero syempre, ayoko naman maging hipokrito. Basta masama ugali, galit ako. Yun lang po yung masasabi ko. Basta tandaan nyo guys, ang charity vlog, wala yan sa palipad, wala yan sa dami ng Gcash, wala sa dami ng followers, subscribe, wala po yan. Pinakamahalaga po, yung paano mo ginagawa ang pagtulong kung ito'y mula sa puso. Di ba no? Bonus na lang kung yumaman sila. Bonus na lang po yan. Di ba no? At tayo po'y magsitayo at manalangin mga kapatid. Naging pastor eh, no? O hindi ako pastor ah. Baka sabi nyo, pari ako ah. Hindi po ako mabait. Nag-share lang naman po ako ng thoughts ko. Baka sabi nyo, pari ako eh. Pinoy, nasali tayo magtutulungan. Kasi yung ginagawa ng charity vlogger, lumingap sa kapwa. Ngayon, anong nangyayari? Ini-highlight. Mali. Kumita. Yumaman. Nagamit daw ang beneficiary. Tuloy, yung mga tao na hindi, pagka nakakita din ng akala nila, ganun nga, nagpapaniwala. So, marami yung mga nadidismaya kasi nga hindi nila naiintindihan na naniniwala sila sa galing ng sales talk ng ibang mga balahura. Oo, yun ang problema. Birihin mo mga balahura, magaling mag-sales talk. Mapapaniwala naman dyan mga tanga eh. Yung mga galit sa Kalingap eh. Di ba no? Totoo lang. Nagagalit lang naman sa Kalingap yung mga ayaw sa Kalingap eh. Napapaniwala dyan eh. No, sabi ko nga dapat nagpapasalamat pa dahil iilan lang ang charity vlogger na handang magpabahay gumastos. Meron man na share ang sponsor natural kusang loob na binibigyan ng sponsor suporta sa vlogger na nagpapabahay. Tama. Di ba? Yung mga beneficiary na yan, na ilan yung mga napabahayan? Kung kayo mga pumupuna, sige. Kayo, ano, kaya nyo? Hindi pa ba sapat? Anong gusto ninyo? Ang gusto yata nila, kapag tinulungan mo, angat na, mayaman na. Hindi ba pwedeng mabago yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay? Magkaroon sila ng magandang bahay, hindi pa ba sapat? Ay, nako, Mambopil. Ito na naman tayo eh. Alam mo, Mambopil, hindi na kasalanan ng Kalingap. Kunwari, Sir Marzano, ba't ganon? Tinulungan ng Kalingap, ba't di naman yumaman? Ang tanong ko sa'yo, kasalanan ba ng Kalingap yon? Dapat, pag tinulungan sila, dapat yumaman din sila. Alam mo, kabobohan yun. Tandaan mo, ang tao, kahit bigyan mo yan ng malaki o maliit, kung tamad yan, tamad talaga yan. Hindi porket tinulungan ng Kalingap, kailangan gumanda na ang buhay. Kasi sabi ng iba, Sir Marzano, biri mo, tinulungan ng Kalingap, sino ba yumaman? Ang vlogger, totoo naman. Bakit? Yung vlogger masipag eh. Gumagawa ng content, araw-araw nag-upload, araw-araw nagla-live. Hindi yayaman yan. Ikaw, asa tinulungan ka, pag binigyan ka ng pera, dapat magsipag ka pa rin. Hindi pag tinulungan ka, aasa ka na doon. Mali yun. Kaya sabi nga ng mga, na ibang mga Pilipino, kaya hindi tayo maasenso eh. Masyado palaasa sa gobyerno, puro tayo reklamo sa gobyerno, pero tamad naman tayo. May kilala nga ako eh. Alam mo,
Nagsimula siya sa 5,000 puhunan. 5K. Oo, 5K. 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 5K na puhunan. Alam mo ba, lumago yung negosyo niya? Nagsimula siya patinda-tinda lang ng mga, alam niyo guys, yung mga fishball. Simula siya doon. Kasi binata pa naman siya noon. Tapos pati ice candy. Kahit piso-piso guys, tinitipid niya yon. Titipid sa pagkain niya. Then hanggang sa nakabili na siya ng lutuan, tapos nakatayo na siya ng parang mga malalaki na yung binebenta niya. Syempre hindi lang mga ice candy, hindi lang mga tusok-tusok. Hanggang sa lumaki yung negosyo niya. From 5K, ngayon mayaman na siya. Oo, mayaman na siya. Kasi yung kausap ko, nagtipid siya. Tapos hindi siya nagbibisyo, hindi siya naninigarilyo, hindi siya umiinom. Napakabait niya, ngayon masipag na siya. Hindi ba porket, kahit bigyan mo ng 1,000,000 yan, kung tamad yan, asa yan, hindi yayaman yan. Maghihirap yan. At the same time, kahit bigyan mo ng 5,000 yan, kung masipag yan. No, totoo yan. Kaya sabi ng boss ko, sabi niya, alam mo Mars, but sir, napansin ko lang kaya maraming mahirap sa Pilipinas, tamad. Bakit sir? Biri mo nakita ko sa, Jessica Soho, ang laki ng lupa nila. Tapos nung tinitignan ko yung video, sabi niya, wala man lang kahit isang tanim. Sabi ko, oo nga no sir no. Hindi ko napansin yun. Oo nga, titinda mo yung iba. Pag may nakita nga ako dati, mahirap lang, ang daming tanim. Hindi sila nagugutom. Kasi may talbos ng kamote. Kahit pa paano pambigas na ng problema nila. May alokbati, may kalamansi. Mapapansin mo iba, kaya mahirap, walang mga tanim. Ang laki ng lupa. Makikita niyo guys, pansinin niyo yung mga ibang charity. Ang laki ng lupa, walang mga tanim sa paligid. Kasi hindi naman dahil mahirap sila. Alam nyo, kaya tayo nagiging mahirap minsan dahil tamad tayo. Malaasa tayo, hinintay natin yung tulong ng gobyerno. Minsan kailangan natin magsipag. Huwag tayo laging nag-aabang sa gobyerno kasi mga charity vlogger. Hindi tayo aasenso. Dapat pag may lupa ka dyan, magtanim ka. Habang walang ginagawa, ganun lang yun. Okay, ang gawin mo, nanay ko, bilib ako sa nanay ko. Wala kaming pera. Ang gagawin niya, pupunta sa kapitbahay namin. Gagawin ng nanay ko, Mare, babayad ka ba ng Meralco? Sige, baka pwede, gusto mo ako na lang magbayad sa Meralco, ako na pupunta. Ganun nanay ko. Pupunta yun sa lahat ng mga kaibigan niya. May papaasikaso ko ba sa City Hall? Ako na maglalakad, bayaran mo na lang ako. Nabuhay ang nanay ko dun. Dahil ba kami, porket mahirap, tamad na? Hindi. Gumagawa ang nanay ko ng diskarte. Wala siyang puhunan. Sabi niya lang, Mari, ako na maglakad, ako na magbabayad sa City Hall. Magbibigay yung bigyan niya ng 500. Sige, Mari, ako na lang kasi busy ako. Kaya ayun, nanay ko, nakakaipon ng pera. Meron na kaming pera. May pangkain kami. Laway lang puhunan ng nanay ko. Nagutom kami. Hindi kami nagutom. Kaya sabi ko sa inyo, wag niyong isisi sa kalingap ang pagiging, porket beneficiary, tinulungan, di na yumaman. Kasalanan din nila yung kung di sila yumaman. Nasaan nila yun kung maging tamad sila, hindi. Ganun lang yun. Di ba pinapasama lang ng mga anti-kalingap para na magmukhang masama ang kalingap. Pero hindi nila maisisi na let's admit, hindi naman porket beneficiary, kailangan yumaman. Hindi po. Yung vlogger, yayaman yan. Siyempre, nagkakaroon ng fans. May mga nag-idol dyan. Tapos, may vlog pa sila, may mga views. Yaman talaga yung mga yan. Depende naman po yun sa vlogger kung masipag sila. So, may supina na daw, Sir Marzan, sabi ni... Opo, meron na po. May sapina na po. At sabi ni Malu Marzan, nakasunod sa Bible, Proverbs, ang naawa sa duka ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanila. Amen, amen. Maganda po yung ma'am. That's good, oo. At amang Emily, ako nga dito sa Mars sa Israel, madaming tanim sa paso. Nasa piplor yan, dami kaming gulay. Nasa taol talaga. Kilis-kilis din pag may time. Amen. Ganun lang po yun. May awa ang Panginoon. Basta magsipag lang po tayo. Ako po, laking hirap po kami noon. Guys, nung bata kami, hirap na hirap po kami. Alam nyo, sabi ko nung bata ako, pag naalala ko, sabi ko, Panginoon, sana kahit lang po pag lumaki ako, kahit ang lang namin, sabi ko, kasi sobrang hirap namin nung guys. Talagang hirap kami. Sabi ko, Panginoon, sana po kahit lang po, magkaroon ako ng trabaho paglaki ko, kahit pangkain lang. Sabi ko, guys, makakain lang po ako ng masarap. Kasi hindi kami makakain ng masarap noon. Makakain lang kami ng masarap pag may birthday. Makakain kami ng cake. Tuwan-tuwa ako noon, may cake. O makakain ako ng chocolate pag may padala yung tita namin, galing Japan.
So, yun. Alam mo yun, naranasan ko kasi yung hirap eh. Kaya hindi ako naniniwala na kailangan pag mahirap ka, aasa ka, hindi po. Kailangan magsipag. Mag-aaral ka mabuti. Kaya nung bata ako, sabi ko, nakita ko yung nanay ko, tsaka tatay ko, hirap na hirap. Mag-aaral ako mabuti, kita anong mangyari. Kaya ang paraan ko para mag-aaral na mabuti. Yun. So, nakaano kami, awa ng Panginoon. Nag-engineer naman tayo. Awa ng Panginoon, di ba? Pinalad tayo. Kaya gumanda ang buhay natin, di ba? So, ganun po. Kaya hindi ako naniniwala na kailangan lagi tayong nakaasa. Kailangan yumaman ka. Pag tinulungan ka, yayaman ka. Maling logic po yun para sa akin. At ano ba ang gusto ninyo na gawin ng mga charity vlogger? Maging milyonaryo? Ano ba pinagkaiba ng mga charity vlogger? Pare-pareho lang, di ba? Ang strategy ng kanilang pagtulong. Ha? Binablog. Pero bakit kalingap yung kanilang pinakikialaman? Pare-pareho lang. Ang strategy, ang diskarte. Ha? Pupuntahan. Si Pugombiyero, ganun din ginagawa. Di ba? Sila Ruel of Malalaga, sila pare-para sa ginagawa. Sila Daddy Frankie, di ba? No? Hello, Ma'am Claire Vargas, hello po. Ibablog. Natural i-interview. Hello, Ma'am Annalyn Mendoza, shoutouts. Tatanungin, ano ang source of income? Wala po. Saka yung kumukuha ng pagkain mo, wala po. Pare-pareho lang eh. Pero ako'y taka, bakit kanina? Hindi sila makamove on. Pilit nila. Bubutasan. Palalabas. Kasi nga, pili magagaling. Pili mga pulis dito sa social media. Sorry to say. Kasi alam nyo guys, ang social media kasi, negosyo na kasi to. Pinapalabas kasi daw kalingap negosyo. Totoo lang, yung pag-vlog. Alam mo lahat ng YouTube, negosyo na to. Alam nyo guys, negosyo na talaga to. YouTube. Ang social media po guys, business na po ito. Kaya nga ngayon, alam nyo ba, merong mga sa Lasal, pinag-aaralan na po yan mga yan about social media. Mga social marketing, pinag-aaralan na po yan. Alam mo, darating ang panahon, pagdating ng panahon, may marami ng course tungkol sa social media. Baka pag-reaction video, pinag-aaralan na to eh. Ito lang guys, lahat naman po, negosyo na to. Huwag kayo maniwala sa mga piling magagaling, piling mga maprinsipyo na tao. Hindi po, huwag kayo maniwala doon. Pinagkakitaan din po nila yung mga tao, ibang tao. Pag sinabi nila, reactor, pupunay yung reactor sa kalingap. Kayo mga nasa kalingap, ginagamit ninyo ang mga beneficiary nyo para yumaman kayo. Sasabihin nila yon. Balik mo sa kanya. Ikaw, sino ba topic mo? Si Kuya Bal, saka si Kalingap Rap. Ang tanong ko sa'yo, hindi ba't ginagamit mo din si Kuya Bal? Saka si Kalingap Rap para kumita ka? Hindi nila aminin yun. Hindi, nandito ako para magtanggol. Nandito ako para sa lahat ng inaapi ng kalingap. Lahat ng mga inapi, binalahura ng kalingap. Nandito ako para mag-reactor at punayin ng kalingap. Utot mo. Alam mo, kung gusto mo talang suportahan ang mga inapi daw ng mga kalingap, magreklamo kayo, idemanda nyo. Ganon yung totoong nagtatanggol, hindi sa social media. Hindi mo i-content. The mere fact na kinontent mo si Kuya Bal at si Kalingap Rap, ginagamit mo sila, tanga. Kahit saan mo daanin. Kahit nga yung mga reactor na kinokontent ng politiko ginagamit ninyo yun. Yun po ang totoo. Lahat tayo dito sa social media, nagagamitan tayo rito. Ako nga si Ma'am Bopel, ginagamit ko. Kinokontent ko. Sabihin ko ba, hindi ko ginagamit? Hindi ko pinagkakitaan si Ma'am Bopel? Pinagkakitaan ko si Ma'am Bopel. Ang problema sa inyo, mga impokrito kayo. Mga impokrito. Totoo lang. Hello Teddy. Back to you lang ang sagot dyan, Sir Merzon. Hello po, nag-live si Sir July. May sapina na daw yan. Tuloy naghanap kasi sila ng kaso. Ayan, tuloy dumating. Meron na po. Nari-ako na po ng isang araw. Pinakita sa akin ni Kalingap Super Mario. Meron na po daw yan, sapina. So, ganun lang po yun. So, huwag kayo maniwala sa iba reactor. Yung mga feeling defender. Huwag kayo maniwala dun. Nanggagamit lang din yun. Totoo yun. Pero ako'y taka, bakit kanina? Hindi sila makamove on. Pilit nila. Bubutasan. Palalabasin na masama. Laalauna na pala. Wala naman ginawa kung hindi ang makatulong. Mabigyan sila ng magandang buhay. Diba? Pero masama pa rin ang charity vlogger na tumulong. Sasabihin nila yung kinita mas malaki pa. Ang lagay po pala, ang lahat ng kinita ay ibigay. Ibigay doon sa beneficiary na nibablog. Na ikaw, na vlogger. Natural, pupunta ka sa liblib na lugar kung saan-saan. Maghahanap ka ng matutulungan, babalik ka. Siyempre natural ha. Panggas, pamasahe. Wala ka sa sakyan, natural, kukuha ka sa sakyan. Para kung may madala-dala ka mga bigas, kung ano pa. Lahat silipin ha. Kung ikaw nagpapabahay sa ibang tao, sarili mo hindi mo tutulungan,
Kung ikaw nagbibigay ng mga pagkain, bigas, sarili mo, ikaw hindi ka titikim, kakain ng masarap, hindi ka man lang hindi ka man lang lalaan para sa sarili mo, magbili ka ng para sa sarili mo. Siyempre, kahit ako, Ma'am Bopil, kung kikita man ako sa, kailangan ko din naman i-reward yung sarili. Kumain ng masarap, magbihis ng maayos. Hindi masama yun. Ayun yan eh. Kasi ang gusto nila, kasi palibasa sila mga antay. May galit ako sa Kalingap. Expected natin yun. Lahat gagawin yan. Ang butasan, balahurain at sirain ang programa. Ang Kalingap Foundation. O, ngayon, deserve. Laban na, supportahan po natin. Deserve na sila ay kasuhan, ireklamo. Kung below the belt. Kung hindi na, tama. Isang Dapat ganun kasuhan talaga usapan niya, hindi ko content. Pag kinontent mo, obvious naman yung content lang yan. Ilang mo, pero na ng paninira. Diba? May batas naman eh. O, edi illegal action. Kasi hindi titigil. O hanggang kailan? Hindi titigil. Okay. Sa aking pagkakaalam ay hindi lang isang lugar ang pagsasampahan ng kaso. marami. Kaya, wala. Ayan. Nandiyan eh. Maraming beses na sinasabi na illegal action o kasampa ng kaso. Subalit, hindi natutuloy. Hindi nakakapagsampa ng kaso. Maraming nainis. Bakit kasi? Sabi, kaso, eto na. O, paano ngayon yan? Harapin. So, malaking abala ito para sa inyo. Diba? Bala yan. Sobra na. Marapat na. Ako'y masaya. Bilang ako isang defender. Nandun na minsan naman talagang pinipilit kong makagawa ng isang reaksyon na nakapokus lang talaga ako sa issue, hindi ako nag-below the belt. So, halimbawa, ng issue sa Rapitulpo, pinatulpo ang Balsantos Matubang. Nandun lang ako sa issue. Hindi ako lumilihis. At pinipilit kong opinion lang ang akin. Hindi ako nag-below the belt. Nag-iingat ako na magparatang bintang, rektahan, pahayag. Nag-iingat pa rin ako. Hirap yung nag-aakusa, di ba, no? Kasi nga, ilang taon na rin na ako'y nasa social media. Maraming aral ang aking nakapulutan. Nandiyan na, noong panahon, ako ay Kailangan po ipadala yung ma'am. Kahit ano mangyari, ma'am, ipapadala po yung sapina. Kasi ano yun eh, ang nagpapadala po niyan yung korte, hindi si Kuya Bal. Ayan. isa ako sa sinasabihan, ako daw ay balahura. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ako balahura. Nandun na ako ay real talk. Real talk. Ganun lang naman yung Ma'am Bopil. Sasabihin nila sa'yo, balahura ka para magmukha silang biktima. Kasi pag sinabi nilang hindi ka nang babalahura, parang ang dating, hindi mo sila inaano. So, para sabihin lang nila binabalahura mo sila, palalabasin nila na balahura ka. Para ang dating, aping-aping nga naman. Sabi mo, ay, binalahura ako ni Bopil. O nag-retalk lang naman si Bopil, napikong ka lang naman. Di ba? Yun lang naman yun eh, napikong ka lang. Hindi ka binalahura ng tao, napikong ka lang. Niretalk ka niyan. Based lang doon sa video na pinapanood, nireaction na niya lang naman yun eh, video mo eh. At ibigay lang siya ng opinion. Ang opinion lang naman yun eh. Hindi naman pag-aakusa yun eh. Pero, marami. Dapat naging aral na sa atin. Naging aral na. Nasabi mo na lahat, enough na. Kung hindi mo mapigilan ng iyong sarili na mag-reaction ka. Pero hindi naman ganun. Oo. Na talagang, parang napakaangas mo. Parang akala mo walang batas. Oo. Na Ulat yun. malalabag tayo. Parang sobra na yung pagmamalabis mo. Parang feeling mo napakatalino mo, napakagaling mo. Pero hindi natin alam. Ayan nga, magpaka-bait-bait sa isang tao. Kasi akala kasi nila Ma'am Bopil, pag totoo sinasabi mo, tama ka na. Kung sa tingin mo totoo sinasabi mo, korte talaga yan, hindi sa social media. Mo dadalhin sa social media, delikado ka dyan. Lalo kung maselan na usapin, napakaselan, hindi mo pwedeng dalhin sa social media yan. Laging bukang bibig noon ay kaso. Ito na. Deserve nila yan. Wala ko yan, laban lang. At marami na nagmamahal sa Kalingap. Ako naman, sabihin ko na, hindi ko sinabing perfecto ang Kalingap. Hindi ko sinasabi. Oo. Kung sabihin nilang may mali naman kasi bakit sa parang vlog pa ay tutulong kasi nga bakit ko nasabing hindi perfecto kasi meron kasi tinatawag na yun nga yung poverty porn na nasasalamin doon yung kahirapan ng isang mahirap na pwede tayo tumulong kahit hindi na videohan tumulong, okay, sabihin na natin kasi nga tinatawag na poverty porn ay bakit nga po natawag pa na charity vlogger. So ano Siguro, sa akin, masasabi kong poverty porn, kung masyado mo nang inahalongkat talaga yung kumbaga parang hindi mo siya, kumbaga parang, sa akin kasi, ako hindi mo ba di-define ng poverty porn para sa akin eh. No, marami kasi gumagawa niya, hindi lang naman vlogger eh, yung binibidyo, pipicturean nila, di ba? Ang poverty porn kasi, medyo malalim na usapin to guys eh. Pero ang sa akin, yung sinasabi ng poverty porn, as long as, kumbaga, tinulungan mo, tapos ganun talagang pinapakita kawawang kawawa. Si Kalinga Prab kasi napansin ko sa kanya. Tulad ng Tres Marias, binihisan pa niya yon, dinala niya pa sa restaurant, pinakain niya. Sa akin, hindi ko matatawag ng poverty porn yun eh. Kasi hindi naman niya pinakitang kawawang kawawa yung mga tinulungan niya. Siguro nung umpisa, mukhang kawawa, pero nung after na ilang panahon, tinulungan niya, binihisan niya na maganda, kahit yung mga beneficiary niyang babae, dinala niya sa mall para makabili ng damit. Sa akin, hindi na poverty porn yun eh.
Wala akong problema sa ganun eh. I don't know saan nilang banda naging poverty porn yun. I don't know. No? So, pa sa akin kasi, as long as pinakita naman nila, pinakain nila, binisa nila maayos, tinulungan talaga nila, sa akin, walang problema yun. Huwag pa. Na charity vlogger. So ano iba-vlog ho doon? Ha? Kasi kung iya po yung lalaban natin, nasasabi, bakit pwede mo naman tulungan? Kahit hindi mo na i-vlog yung tao, ang i-vlog mo na lang isang bahay. So, paano po? Isang halimbawa, di ba may viewers tayo? Malaking bagay kasi na meron mga naging sponsor nagpapaabot ng pagmamahal. Donation na may tuturing. Ano po? Tsaka boring kung po bahay lang papanoorin mo. Ano yung pati yung butiki na gumagapang dun sa semento, bibidyo mo. Mambira, saan ka nakakita? Bahay na lang daw yung i-content. Mambira. Malaking bagay para sa mga charity vlogger na may tumutulong pang sponsor. Kung hindi i-vlog yung isang individual o isang beneficiary, ay ano po ang ating Hirap labas nito sa viewers? Kung hindi i-vlog, kung sino yung tinutulungan? Ano naman nasasabihin ng iba? Ay teka, hindi namin kilala kung sino yung tinutulungan na yan. Baka yan nagkamag-anakan mo din lamang yan. Oo, magkakaroon ng duda yung viewers. Baka mamaya, sino yung tinulungan mo? Walang video, walang camera walang nagsasalita. Paano kung kamag-anak lang pala yun? Yung kamag-anak mo mayaman, kunwari tinulungan mo. Di ba? Pwedeng ganun eh. Maraming posibilidad eh. Ay ano, yan maaaring gano'n naman, bubutasan na naman. Nagpabahay siya kung yung pinapabahay nun. Kasi hindi i-vlog yung, kasi may nagsasabi, huwag daw i-vlog yung yung beneficiary, ang i-vlog lang daw yung pagbili ng materials. Ang i-vlog lang daw is yung bahay na pinapagawa. Eh baka nga po, kung hindi pa ipakikita o hindi pa interview yung beneficiary kung sino siya, baka sasabihin naman, uy, baka yung bahay na yan ay kanya din. At nag-invest, kunwari lang ay may beneficiary kasi wala tayo nakikita. Oo, lalabas, scam lang yun. Ay, i-vlog yung beneficiary. Kaya sabi na iba, nagtutulong ako i-vlog yung beneficiary. Ang i-vlog lang is yung pagbili ng materials. At yung Kalokohan yun. Mablog ka pa, walang manonood sa'yo. Tanga-tanga mo. Ewan ko, nag-YouTube sila eh. Pambira to. Nag-YouTube sila, natural, kailangan nila igandaan yung content. pagbabahay. Ay ano labas ko noon? Sabi ko nga baka sasabihin na, baka kamag-anak lang niya kanya tinutulungan. Ano ba sa mga lugar? Ay bakit yung ibang mga charity vlogger na mga sikat? Oy, natami, isang halimbawa sa iba na alawi. Bakit yung binablog niya interview yung tao na tinutulungan? Tama. O diba? Saan malulog ka ng charity vlogger? Natawag pa ng charity vlogger? Ay pambihira. Kaya ang hirap. So intindihin at unawaan natin, bagko tayo magpapasalamat dahil nakakagawa ng kabutihan. Nagtulong. Kayo pumupuna. Sige gawin ninyo ang tumulong na wala kayong binablog. Gusto sa na. Diba? Palalabasin na. Ang binablog, pinagkakataan. Kumita na malaki. Yung mga beneficiary yan na nandyan mga tulungan at mga kumalaban sa kalinga. Kung iyan po ba, ay hindi na ipakita ang mukha. Magkakaroon po ba yan ng mga sponsor? Oo, hindi yan magkakaroon ng sponsor. Siyempre, di ba? Ma'am Annalyn, no? Alin po doon ang tutulungan kung ala namang taong pinapakita? Yung ginagawa ng charity vlogger ay documentation. Exactly. Tsaka para ako nga nai-inspired ako minsan eh. Nakakita ako, di ba? Yung tutulungan nila. Nakaka-inspired kayo siya pag pinakikita mo. Ano papanoorin mo? Viva Max. Tanongin mo nga sa mga anti-kalinga. Siguro gusto niyo na lang panoorin natin, puro Viva Max na lang. Ano gawin natin? Sa akin okay naman yung charity vlog kasi at least nai-inspired ka, 'di ba? Inspired ka naman eh. Problema sama-sama nila tinitignan eh. Buti nga yan ang kino-content, hindi na lang hindi bold yung kino-content. Hindi naman sugal. Hindi naman nagtuturo ng paano gumawa ng masama. Hindi ba ano masama? At least yun na lang napapanood natin, papanoorin natin. Boring ang buhay natin pag ganyan. Magkakaroon pa po ng supporters, sponsor. Kaya nga inula ng sponsor, nagas kayo ang dami sponsor na tumutulong sa kanya, nagpapalipad. Ha? Dahil na sila yan, na-vlog na kita sa channel ni Kalinga Proud. So malaking bagay, di ba? Kung hindi nakita, yung beneficiary na umalis sa Kalinga. Kung hindi nakita yan, so hindi kilala. Hindi siya papaliparan kasi hindi kilala, kasi nga bawal i-vlog. Huwag daw i-vlog ang mukha ng beneficiary. Oh, ay na-vlog. So nagkaroon ng sponsor sa Paldo. Ano masabi nyo? Tumatawa nga kayo eh. Na may sponsor. Tsaka karapatan din naman na Ma'am Bobil, karapatan ng isang tao kung magpapablog siya hindi. As long as pumayag yung tao, I think wala akong nakikita mali. For me, wala. Kasi karapatan ng karapatan ng isang tao. Bakit ganon? Kailangan bago i-vlog sila, magpapaalam muna sa mga anti-kalingap. Dapat ba sa kanila magpaalam? Yung tao mismo, nasa kanya na kung magpapablog siya o hindi. Kalokohan yun, parang kailangan huwag i-vlog kasi kailangan magpaalam muna. Kanino? Sa anti-kalingap? Mambira kayo. No, para sa akin, as long as pumapayag yung iba-vlog, kung pumayag naman siya, tinanong, payag po ba kayo nang isama ka namin sa vlog? I-vlog po kayo? Pag pumayag, karapatan ng tao yun eh. Pumayag naman siya eh. Hindi naman siya pinilit. Ang masama, pinipilit mo. Di ba? Ang mukha ng beneficiary. Oh, ay na-vlog. So nagkaroon ng sponsor sa Paldo. Ano masabi nyo? Tumatawa nga kayo eh. Na may sponsor, kaya nagkaroon ng sponsor dahil kay Kalinga. Diba? Doon pala ipagpapasalamat.
Pero ano ginagawa na iba? Mali na mali. Huwag tayo mag-live. Pakita mo ka. Ayan. Sige. Ngayon, ayan na. Preliminary investigation, Monday. Ilan sila? Ilan At ba? sino-sino pa? Una-una. May susunod pa. Sino pa? Ang alam ko ay isang lalaki. Ano pa man? Wala tayong magagawa. Nag-warning na. Tama na. Tigil na. Tuloy pa din. Naku, totoo siya. Hindi totally siya defender. Sumausaw lang sa issue. Diba? Sumausaw sa issue eh. So ngayon, ayan. Talak. Ikot. O diba? So paano ngayon niya? Tuloy. Tuloy kayo ba? Marami ang nagmamahal. At nagtitiwala sa inyo. Sumusuporta. Tuloy lang ang laban. Ika nga puno na ang sulok eh. Magpakabait-bait eh. Pagka merong masyado nang nangingialam sa inyo at ayaw kayong tigilan, ay marapat lang. Naipon lahat ang resibo. Nasa US. Abangan nyo ko guys sa akin next video. May Ay, nako. Ay, thanks so much guys. Sana kayo lang. Ako, 3:30 na pala. Dami. Yeah, yeah. Hello, thanks so much sa lahat ng mga viewers natin dyan. Sana nag-enjoy ba kayo lahat? At kung nag-enjoy ka, syempre please like, comment, and subscribe. At syempre, in-encourage din po kayo na magpa-member sa aking YouTube channel. Supportahan niyo po sana ako. Oh, shoutout kay Ma'am Gena. Salamat, Ma'am Fe. Thanks so much, Ma'am Angelita Sabilon. Kay Rosario Salunga. Hello po. At kay Bebe Kumal. At salamat kay Ma'am Bopil, no? Well said. At pabayaan natin sila. Ewan ko ba sa mga anti-kalingap na yan. And tama naman si Ma'am MC. Sabi niya, sa totoo lang po, kahit ano naman paliwanag sa mga anti, hindi po nila maintindihan. Alam nila sarili nila na nakakatulong ang kalingap, anti-ngani lahat against sa kanila. Salamat Ma'am Marina Lubena sa support niyo sa akin. Ma'am Emeline, ngayon magpaliwanag sila sa korte, ilabas ang talino na episode. Sobrang inggit sa kalingap. Hello kay Ma'am Ann Makunan at kay Ma'am Marina Lubena.